Araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 8. Lukas, Kabanata 3, versikulo 1-6. Inilagay ito sa isang tiyak na konteksto ng kasaysayan. Binanggit ang mga pinuno ng panahong iyon tulad ni Poncio Pilato at Herodes. Ipinapakita na dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang. Naglalakbay si Juan sa lahat ng lupain sa paligid ng Jordan, nangangaral ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Inuugnay ito sa propesiya ni Isaías tungkol sa tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ang propesiya ay nagsasabing dapat ihanda ang daan para sa Panginoon, ituwid ang kanyang mga landas. May mga imahe ng mga lambak na pupunuin, mga bundok at burol na ibababa, mga liko na itutuwid, at mga magaspang na daan na gagawing patag. Nagtatapos sa pahayag na makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing panimula sa misteryo ni Juan Bautista at nagpapakita kung paano niya inihanda ang daan para sa pagdating ni Jesus. Paano maiangkop ang Ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Paghahanda ng puso. Tulad ng paghahanda ng daan para sa Panginoon, maaari nating ihanda ang ating puso para sa pagdating ng Diyos sa ating buhay. Ito ay nangangahulugan ng pagsusuri sa ating sarili, pagsisisi, at pagbabago ng ating mga gawi at pag-uugali. Pagtanggap sa pagbabago. Ang imahe ng mga lambak na pupunuin at mga bundok na ibababa ay maaring kumakatawan sa ating pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap sa plano ng Diyos para sa atin. Pagtuwid ng ating landas. Ang pagtutuwid ng mga liko at pagawang patag ng mga magaspang na daan ay maaring mga hulugan ng pagtanggal ng mga hadlang sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Pagkakaroon ng layunin. Tulad ni Juan Bautista na may malinaw na misyon, maaari din nating hanapin at sundin ang ating layunin sa buhay ayon sa plano ng Diyos. Pag-aaral ng kasaysayan. Ang pagbanggit sa mga tiyak na pinuno at panahon ay nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya ay nakaugat sa tunay na kasaysayan at konteksto. Pagiging tinig ng pag-asa. Tulad ni Juan, maaari tayong maging tinig ng pag-asa at pagbabago sa ating komunidad. Pagpapahalaga sa kapatawaran. Ang mensahe ng pagsisisi at kapatawaran ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paghingi at pagbibigay ng tawad sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagiging bukas sa salita ng Diyos. Tulad ng pagdating ng salita ng Diyos kay Juan, maaari tayong maging bukas sa paggabay ng Diyos sa ating buhay. Pagpapahalaga sa kaligtasan. Ang pangako na makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pagiging handa. Ang tema ng paghahanda ay nag-uudyok sa atin na maging handa palagi, hindi lamang para sa espiritual na bagay, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay.